revocation ng conversion na isinagawa ng DAR, Mr. President. I'd also like an update kung mayroon, good sponsor, dun sa Anunas Balubad case sa Angeles City, Pampanga. I personally visited the farmers there at hanggang ngayon po ay nagsusumamo sila sa akin dahil maliban sa forced eviction, kahit fully paid na sila, may kinakaharap pa silang violence mula sa mga armadong tauhan ng developer. So kung may update na rin po ba sa sitwasyon sa Anunas, Balubad, Angeles, Pampanga, good sponsor. Nag-rule daw ang DAR in favor of the farmers. Kaya lang yung kalaban nag-appeal sa Office of the President. Hanggang ngayon nasa Office of the President pa. Alright, salamat good sponsor. At muli dahil at salamat sa DAR sa pag-rule in favor sa mga magsasaka doon. At muli kahit nag-appeal sila sa OP, sana dahil may pinirmahan kamakailan lamang na batas si Presidente, bagamat kaugnay ng condonation ng utang, pero bahagi po ng pakete ng pagsuporta sa mga agrarian reform beneficiaries. Harinawa po ma-uphold yung ruling ng DAR doon sa OP. And lastly po sa mga particular na grievances, sa Samal Island naman po, sa Samal Island. Doon po sa Samal Island, ARBs listed under several collective CLOAs allege that they have been denied entry into their farmlands. They also allege that the said farmlands are also being forcibly converted. So, yung ganitong mga kaso, good sponsor, binabantaan na i-undermine yung agrarian reform program ng bansa. Aling unit o bureau ng DAR ang responsable para sa ganitong concerns? At may sufficient funding po ba ang unit o bureau na ito para umaksyon sa ganitong mga grievances in timely manner, Mr. President? Nasa level po ng regional director. Nasa level daw yan ng regional directors. So they should approach the regional director. Samal is Region 11. Yes, good sponsor. Salamat po. So, lalapit sila sa RD tulad ni RD James Ponce dun sa Region 3. And then, pwede ko na bang lahat-lahatin good sponsor kung hindi po makakuha ng relief dun sa level ng RD, mailapit din po nila sa Office of the Secretary. Ang regional director daw ay Jamil Amatondi. Jamil Amaton. Amatondi. Andyan po sila. Sir, Madam Sponsor. Daw siya, oh. Yes, sir. Salamat kayo. Madam Sponsor, siguro lalapitan po nung legislative staff ang good RD para i-follow the up. two RDs. Opo, yung kaso sa Samal Island and dun sa, kung nandito rin po si RD Ponce, andito rin po ba sila? Andito rin po si RD Ponce. Lalapitan na lang po namin silang dalawa para i-follow up po itong mga grievances na idinulog ko sa inyo ngayong hapon. At for follow up po sa PORAC, the root of the problem seems to be the delay in the issuance or release of titles to ARBs and their installation on their farms. So, paano po natin mapapabilis ang prosesong ito, good sponsor? Ito ba nare-release yung PORAC? Sa opisina. Yun, ganun yan. Kasi may pinding na artist niya. Dahil ang nagpaalis niya ng LGU Hindi yung nakapagpapag. Kaya na-issue yan dahil ang nagpaalis sa mga tao, LGU, and may pending na kaso. So, kailangan nating makahanap ng paraan, good sponsor, na yung release ng title at yung pag-install na bahagi ng isang pambansang programa ay mabilis na nalulutas kung may problema sa LGU kaharap nitong isang pambansang programa, good sponsor. Minsan hindi sila pumupunta. Meron daw office that gumagawa, tumutulong sa mga ganyang problema under USEC, Gali. USEC Gali. Ano pangalan ng opisina? Yulaw.
Yulaw. Ano ibig sabihin na yulaw? Undersecretary for Legal Affairs Office. Undersecretary for Legal Affairs Office. Oo. Yusek Gary. Gali. Sorry. Galit. Galit, ma'am. Galit, yes. Oo. Yusek. Galit. Yusek, angry. Alright. Angry. Yusek angry. Para maalala mo. Galit. Oo. Sulat ko na. Yusek Galit. Oo. Okay. Para hindi rin po magalit lalo at malungkot yung ating mga magsasaka. At may sufficient funding naman po yung regional Yes. offices, good sponsor. Yes, there is. Alright. Salamat, good sponsor. Dako naman po ako, Mr. President, sa paksa ng split. So, by its work plan, the World Bank funded project split of DAR should be already on its 5th and last year of implementation. However, to date, it has met just 13% of its target of individual titles released or issued. Aside from the delays caused by the pandemic, ano pa po yung ibang sources ng delay, Mr. President? Yung judicial forms kasi. Kaya may pakla. Dating walang papel. Kaya hindi magawa yung Forms po ang tawag. yung judicial forms na gagamitin pag-issue ng title at wala yung register of deeds, walang machine. Binili na daw nila ng papel at ng machine para madali. Pero siguro po, good sponsor, yung pagkompleto ng ganyang mga equipment at supplies tulad ng machines, lalo na papel lamang. Kaya naman sigurong solusyonan sa unang taon. Andito na po tayo sa 5th year, supposedly last year of implementation, 13% pa lamang ang Hindi naman target sila titles issued. Hindi naman sila yung anong year kayo pumasok? 2022. Second year. Third year ngayon. Second year lang nila. Second year. 2022 sila in-appoint. So, middle of 2022, 2023. But we have remarkably, So, kung on average, 5 taong programa, kahit ito ay pangalawang taon, dapat sana mga 40% na mga titles na target issuehan ay na-issue, pero 13% pa lamang. So ano yung dahilan, mga kadahilanan ng delay, good sponsor? tsaka hindi ho gumalaw yung survey noon. Para malaman natin sila. Pero walang gumagalaw na survey noon. Walang gumagalaw na yung predecessor namin, hindi sila nag-survey. Kailangan ng survey. Ngayon gumagalaw na kami. So, this one is the for cumulative distribution accomplishment of split. So from July 2022 to December 2022, 7%. January 23 to ano to, percent ba to? Number of ARBs. Oo. Dumami naman, ngayon January to December, number of ARBs is 50,000. January 23, January 24 to November 24, 44,000. So, tumaas naman during their time. Yung ibang numbers po, Mr. President, parang na-overhear ko lang. In 2022, tama ba yung narinig ko, 7% ng mga target Maliit ng titles ay na-issue? 2022. Kasi they took over July 2022. Yes, and then sa 2023 po, ilang percent ng target titles, individual 50. titles ay na-issue? Number of titles, 45,600. And then in 2024, 49,800. Hindi pa So- tapos ang 2024 up to November of 2024. So yung 45,000 nung nakaraang taon ay ilang porsyento ng target individual titles to issue?
Wala silang sayang na target sa previous year. Ngayon lang tayo. Ngayon lang tayo nag-set ng target. That's Noong what it previous year, wala pa kaming sinet na target. Mm. Only this year. Mm. And we will reach one half. Overage naman sa split. They promised to reach, they will be able to deliver 100,000 title this year, by the end of the year. Nag-target na sila. So Ilan- yung 49,800 magiging 100,000. So double of 2023. Ilan po lahat yung target of individual titles to issue under yung kabuang split program? 800 plus. No. Ilan? Target. The total. The RTA is 1,140. 1,100. 1,140. Yan pong target. Ang target title is 140. 1,140,000 na beneficiaries, and sila parang tinarget nila this year 100,000. So All right. So good sponsor. So ang overall target ng individual titles may issue ng kabuang split program 1,140,000. yes. So, And then sabi nyo nga in 2023 nakapag-issue ng 45,000 and in 2024 nakapag-issue na ng 49,000 no, pero but they target will issue 100,000. 100,000. Opo. So Nung 2022 yung Maliit. 7%, ilan po yon in absolute numbers? Ilan ang na-issue nung 6,700. 6,000. Okay po. So 6,000 nung 2022, 45,000 nung 2023, target 100,000 in 2024. So 151,000 out of 1,140,000 Ano yung future target overall. nila? So a little over 10% pa lang sa ikalawang taon ng isang 5-year program. A little over 10% lang sa halip na on average 40%. So Hindi, I per mean, yearly. bukod sa makina, papel, ano po yung sources ng delay? Next year daw ang target nila 200,000. So Alright. kung 200,000 a year, natitira na lang 1 million, 5 years. Diba? So, teka, 151. So by